Mga kapuso, mas naging personal ang aming pag-uusap ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. Sa ikalawang bahagi na aking one-on-one interview. Naikwento po niya sa akin kung anong gusto niyang maiwang marka sa COMELEC sa kanyang pagbaba sa pwesto 2 taon mula ngayon. Narito po yung part 2 ng aking panayam. You've been a lawyer for a very long time po before stepping into the COMELEC. You represented several candidates po. Hindi ho ba kayo naninibago na this time around, imbis na binabantayan nyo from the other side, nandito po kayo ngayon sa loob ng COMELEC? Well, hindi na ngayon. Noong umpisa, it was actually a grand shift of my personality from a practicing lawyer appearing before the Commission on Elections practically during election period, practically every day. Dito na ako halos nakatira rin as a practitioner. My law office is just 2 blocks away, and I've been walking regularly to this commission to attend to most of my cases. Pero yung practice ko talagang, I think the records of this commission would show that I've always been very strongly against the commission then. All the chairman, galit ho sa akin halos lahat. Chairman Abalo, kasi palagi ko silang inaaway. Mahilig ako makipag-away sa kanila dahil I really felt that there was something wrong with the institution itself. Hindi ho ba kayo nagkakaproblema ngayon, Chairman, kung sa mga kandidato na dati nyo pong naging kliyente, yung mga kamag-anak ng mga dati nyo naging kliyente, wala naman hong lumalapit? Nung umpisa nga, sabi ko, that was a problem. Akala nila marami akong tutulong, pero I've been consistent already. Sinabi ko, ako, nung abogado nyo ako, di ba tinutulungan ko kayo? Ang laki ng tulong ko sa inyo. Maski talo kayo, pinapapanalo ko kayo eh. Pero ngayon, ako naman ang tulungan nyo. So, ang aking request lang huwag nyo na ako abalahin. Kasi hindi ko na kayo matutulungan eh. Matutulungan ko kayo bilang kaibigan pero hindi na as a client kasi hindi na ako practicing lawyer. Nakapag-adjust na ako rito eh. Nung mga panahon na yon na pumunta kayo dito bilang abogado, naisip niyo po ba or hinangad niyo po ba na maging bahagi ng komisyon? I did aspire to become a commissioner sometime when kasi si Erap, kliyente ko yan eh, when he won as president, he did offer commissionership here. That was in 2001. Before he was, before he left Malacanang. Actually, hindi ko naman sinasabi masyado sa ibang tao, pero I was already supposed to be appointed commissioner then. Only that a few days later, biglang natanggal si Erap. So, hindi ako nag-assume. Hindi ko sinasabi yun kasi noon ayokong ipagmalaki dahil hindi naman ako natuloy maging commissioner. At after that, nawalan na ang ambisyon ko na pumunta rito sa commission. I forgot all about it. Sabi ko, tapusin ko na lang yung practice ko. Never imagined that I will even be chairman of this commission. Up to now, para pa ako nananaginip pa. Para ako nananaginip. Pag tumitingin nga ako, nakikita ko yung mga nakaupo ako ron. All my practice, I was always in front. Facing the commission. No, I'm always there arguing, facing the commission. Now I'm there. Facing the lawyer. Maganda naman ang sitwasyon ngayon dahil ikaw na nakakasigaw. Dati palagi ako sinisigawan eh. Kayo yung kailangan tumahimik. Ngayon, sila naman ngayon na kayang-kaya ko sigawan. At ako may hawak nung nung cable at pinupukpuk ko pag naiinis ako. Masaya po ba kayo sa mga naipatupad nyo ng pagbabago sa COMELEC or marami pa po kayong kailangan gawing pagbabago? I still have about 2 years more until 2015 to do it. So ang plano ko ngayon is after the elections, if this will be a successful one, which I'm praying so hard that it will be one that will succeed, then I will now concentrate on other matters. Principally, ang gusto ko talagang gawin dito, ayusin itong internal namin. Internal ng commission. Meaning yung internal operations? Internal operations, problems about personnel, maraming problema rito. Sabi ko nga paano natin masasabing malinis tayo, maglilinis tayo sa labas? Mga eleksyon, mga protesta, mga kaso, kung tayo mismo
hindi naman natin masabing malinis tayo. Ang naiisip kong analogy parang sa Monday, it's your big event, di ba? Kumbaga parang big production nyo na all eyes will be focused on you po. So, meron bang parang stage fright na ito nga sa Monday na yung pinaghandaan nyo for the longest time? Ano pa po ba yung mga ginagawa nyo po ngayon? At nakaka 8 hours of sleep pa po ba kayo? Nang punta sa Comelec, talaga naman siguro 6 hours. Ngayon, we're going 4 hours na lang ang tulugan. So many things to be thinking of. Pero ang akin dito, ngayon ang target talaga is to finish this election and to succeed in this election without the least of any deficiencies, the least of any defects, any problems. If we can have a good, peaceful, orderly, sinasabing acceptable and reliable elections. Meron po ba kayong pakiusap sa mga kandidato pati na rin sa mga botante just 3 days before the elections po? As I've always said, ako ho, ang personality ko, napakatapang ko eh. Yung matapang ako pagkakaso eh. Kaya yung mga kliyente ko, mahal na mahal ako, paglabang ko sila. Kung kulang na lang makiilabang ko na ang buong buhay ko para manalo yung kliyente ko eh. Wala na akong kliyente ngayon. Iisa na lang. Ganon din. Ganon din ang feeling ko. Paglalaban ko na sila hanggang kamatayan, isa na lang eh. Ang taong bayan na lang ang kliyente ko eh. Pasensya na lahat. Diba? I think that should end my career in this commission. Mas mabigat po yung kliyente nyo ngayon, Mabigat. Chairman. Mabigat. Nagbabalak po ba kayo magbakasyon after these elections? Oo naman. Nakaplano na nga yung anak ko. So nakahanda na po, Nakaplano na kami ng November, Christmas. I love to see my anak ko nasa Amerika. Hindi ko nakikita, nandun yung mga apo ko. Yun lang naman ang kaligayahan ko na ngayon. So nakaplano na yon, nakaschedule na. Nakaplano na yon. Nako, Chairman, thank you so much.